Oo, marami po kasi ngayon ang nagsusuka and eventually nagtatae within the next 24 hours. And I'm saying this kasi nga, dun sa mga cases na na-handle ko ngayon, when I check the urine, the stool, aside from elevated CBC, wala akong makitang halos pinanggagalingan yung pagsusuka nila. Sore throat, wala. Sa baga, wala. So, iisipin mo talaga, this can be a viral gastroenteritis at this time. Titingnan natin, kasi usually yung mga ganitong panahon, medyo malalabig, common talaga, nakikita natin yung mga viral gastroenteritis. Unless, hindi po lahat na nagsusuka ay viral gastroenteritis ha. Mind you, meron din pong infectious gastroenteritis, merong sumasabay na UTI, merong may sore throat pala, kaya nagsusuka. So, marami pong possible etiology or pinanggagalingan yung pagsusuka. Pero, ang treatment is also basically the same. So, one, syempre po, unang-una, tandaan nyo, pag nagsusuka ang bata, anong problema? Dehydration. As I've said dun sa previous video po natin, ang knee-jerk reflex natin dapat talaga, pag nagsuka ang bata, is i-rest. I-rest po natin yung bata. Kasi talagang medyo hyperactive po yung stomach nila pag nagsusuka sila. Kaya i-rest po natin. Meron nagsabi, paano yan 2 hours? Lalong madidehydrate. Lalong madidehydrate kapag naging cyclic yung vomiting. Kada inom, suka. Kada inom, suka. Isipin nyo, sa isang oras na pinainom nyo ng pinainom, nagsuka ng 3 times, mas lalo hong manghihina ang bata. Compared sa isang batang nagsuka, pinarest nyo within an hour, dinapahinga siya ng 1 hour, hindi siya nagsusuka. So that's one, i-rest po natin. And yun nga po, kahit na anong kontra nyo, mami, kailangan ho talagang i-rest 2 to 4 hours. Ang daming nangungontra. Hindi pwede, magugutom, mauuhaw, iyak ng iyak. Yes, titiisin po natin. Ha? Tapos, minimum 2 hours. Tapos yun po, pag nag-dry yung lips, eto, i-correct ko na, pag nag-dry yung lips, pwede ho tayong cotton o kaya dropper, ida-drop natin yung water para hindi ho mag-dry kasi nagka-crack ho talaga. Minsan nagdudugo pa yung lips. Pwede ba yung chopstick? Mas malalaking bata na. Pwede yun kasi glycerin lang yun eh. Pero make sure na inilagay niya dito at hindi niya nilunok. Ano yung age na pwede na? Siguro, 5, 6? yan, siguro mga school age na. Pwede sigurong lagyan natin. Pero pag sa mga bata below 5 years old, I would suggest water. O kaya, eto, maraming magagalit sa aking lola. Ice. Pwede yung sip-sipin yung ice. Sabi na, bakit nagsusuka? Bibigyan mo ng malamig. Ayan. Yan ang mga, alam mo, magko-kontratista ako. Pero you know, tubig, dropper, wet cloth na malinis, pwede pong i-dump-dump. O kaya siguro yun nga, yung kutsara. Kutsara po na mayroong konting water or ORS, yun po yung pwedeng ibigay pakutsa-kutsara every 5 minutes. After, wait lang, clarify ko lang. Yung after 2 hours na yan, o yung after na nang na-rest yung tiyan. Oo. Usually yan, magdadry kasi nga yan eh. So pag nakikita nyo nagdadry yan, 2 hours. So, ang susunod nyong ay kutsa-kutsara, dropper-dropper every 5 minutes. So, ito po ang gagawin natin. Minimum 2 hours kung hindi na siya nagsusuka. Uulitin ko. Tubig. Sige. Suka. Rest. Rest, 2 hours. 2 hours. Doon sa 2 hours na yun na rest, yun yung dadampi-dampian natin ng okay. ng tubig. Or ice. Sip-sip lang ng ice. O kaya yung iba ang ginagawa, yung mismong damit na binasa nila ng water, pwede nyo ilagay sa bibig ng bata, yun ang sisip-sipin niya para tumahimik, wag umiyak. Kasi, alam niyo po yung batang iyak ng iyak, pumapasok yung hangin sa tiyan. So, additional kabag, sakit ng tiyan. So, it's a cycle. Iyak siya, kabag, sakit ng tiyan, iyak siya. So, ang pwedeng gawin, uulitin ko, damp cloth, or basain yung cloth, yun ang pasipsip nyo muna. Okay? Naka 2 hours na kayo, okay na siya, nakatulog. Ngayon, naghahanap siya ng milk or water dahil syempre, nanunuyo yung lalamunan niyan, kasusuka. So, dropper, pwedeng unti-unting ORS, or kutsara, unti-unting kutsara. Every 5 minutes, isang kutsarita lang po. So, how long yung ganun? Pwede, first 2 hours, pahinga. Yung second 2 hours, pwede na. 5 minutes, 5 minutes. Oo, 5 minutes, 5 minutes. Tapos, pwede nyong unti-untiin, dagdagan. ORS lang o pwede breast milk? Or Pwedeng breast milk. Pwedeng breast milk, pwedeng ORS.
Formula milk, pwede din. Kung Yung formula milk niya, oo. Pero yun, pwede rin yung formula milk dun sa ibabad nyo yung damit na cotton, tas yun ang basain lang, tas kasi yung feeling na sucking nakakaalis ng stress sa baby, especially sa mga infants. Oh, sige. Pang ilang ano na tayo. So, 4 hours na. Naka 4 hours naka na. 4 hours na. So, naka 4 hours na siya, na-tolerate niya yung at saka yung dropper, at saka yung kutsarita. Then, after 4 hours, pwede na tayong magbalik ng milk. Gaano kadami? Dapat, half lang nung kanyang regularly na iinom. Kung toddler na, hindi na nagmi-milk. Kung toddler na, ORS na, hindi nagmi-milk, ang suggestion ko is, pwede ang konting water, pero tandaan nyo, ang water walang minerals yun. Kaya gusto natin ORS, kung kaya niyang matolerate yung ORS. Or warm soup. Warm na clear soup kasi may salt yun. Tandaan nyo, pag nagsuka ang bata, hindi lang naman tubig ang nilalabas niya. Also the minerals. Mga ganong klase ng solution. So water, okay din, pero walang minerals yun. Kaya you go for ORS or soups. Okay, sige. Clear soups. Wala pa wala pang, as much as possible, yung soup na kayo yung gumawa and hindi mataas sa asin. Bakit particular asin? Kasi lalo na yung mga babies mas below 1 year old, hindi pa po maganda sa kanilang kidneys yung mataas ang salt. Pati sa mga bata na yung mga... At least 1 year old pataas yun ang nakaka-tolerate ng mga Okay. sasabihin ko na instant noodles. Kasi yung instant noodles natin medyo mataas po yung salt content. So Okay. ibig sabihin medyo you go on the bland side. Yung mga soup na talagang medyo naturally occurring yung lasa and usually nga less salt kung magagawa yung matabang. Pero meron pa ring saltiness pero matabang. Ika-4th hour na tolerate yung milk feeding, siguro another 4 hours na pa-half-half lang na feeding. Ha? So iisipin nyo, yung for the next 4, 6, 8 hours, ganun lang kayo. Pagtsagaan nyo po. Ay, may- ORS, oo. Ay, maintenance pala yan, no? Oo, kasi nasabi ba nung nanay, within 24 hours nagsusuka. So far, dun sa mga pasyente ko, talagang yung first 24 hours na nagsuka sila, non-stop, nagsusuka talaga dire-diretso. To the point yun nga, kaya ko na sila na-admit, nagsuka ng 7 times, nagsuka ng 10 times, nagsuka ng hindi na daw mabilang na times. So pag gano'n, ano na kailangan gawin? Dali na sa hospital yun. Yes, since nag-start na sila ng konting milk, nag-start na sila ng ORS, hindi na tolerate ng bata, wala nang urine output 9, 10 hours na. So, talagang pinapadala ko na sa ER para iswero IV. na. Oo, kasi tapos pag sinwero ko, naka-NP ulit sila. Hanggang kinabukasan na yon, hanggang makarest na in the morning, tsaka ako palang mag-start ulit ng, ang tawag namin general liquid diet muna, so lahat muna ng fluids, pwede ang jello, ang milk, yan. Tapos pag na-tolerate nyo ng breakfast yun, tsaka pa lang ako magta-transition kung malaki ng bata, semi-solid or soft food sa lunch, tas unti-unti pa rin, small frequent feedings the whole second day. Tapos pansin mo, pag mga viral infections, hanggang third day, nagtatai naman. Ganun? So, yun yung course ng mga gastroenteritis na nahahandle ko ngayon. So, yes, na-admit po yung iba. Yung iba naman, after 24 hours, pag nagawa nangyari the whole day, nung gabi, nagawa ng mami, kinabukas, so the whole night, nag-rest muna, umaga, doktora, hindi na po nagtatae. Meron naman mga mild symptom ng mga bata na kaya na within 24 hours, hindi na admit. Pero meron din, kapag more than 6 times na ang pagtatae, more than 4, 5 times na yung pagsusuka, wala nang tolerate, wala nang urine out for 6 to 8 hours, 10 hours, 12 hours, yun, ano na po yun, red flag, lalo na yung nilalagnat na. Yun, admit na po talaga para i-hydrate po yung bata. Kasi, so napag-usapan na din na yung dehydration. So aside dun sa low urine output, let's be specific. Kunyari, low urine output, for example, As in, no urine output. Kaya sila na-admit, no urine output. Okay. Walang ihi yung bata. Dry yung diapers. Kaya talagang pinapa-admit ko na.
Tapos yung sa skin, ano yung situation skin pag dehydrated? Sa face, makikita mo malalim yung mata, sunken na yung eyeballs, nangangalong mata na, tapos makita mo dry na yung lips, pati yung paligid, medyo namumutla-mutla pa. Tapos talagang dry, makita mo dry. Pati yung ngalang-ngalang, makita mo pag umiyak, wala halos mucus dun sa loob, dry talaga. O ganun. Tapos yun nga yung skin, di syempre, pag ginanon mo, yung severe na yun, pag ginanon mo, dahan-dahan nang bumabalik. So yung skin turgor yun takes late. Ang unang nakikita talaga is the lips, the buccal mucosa, and the eyes, yung muka. Tapos makita mo yung bata, initially, irritable. Susunod yan, sleepy na. Pag sleepy na, well, that's moderate na to severe dehydration. Pag ganun apathetic na, pag nakaganon na nakatingin na lang sa'yo yung batang ganun, hindi na nagre-react. Kahit na tusukin mo, wala na, nakaganon na lang sa'yo. That's moderate to severe dehydration already pag apathetic na sila. So, those are really, really red flags. In fact, yung mga pasyente, hirap na nga kaming insertan kasi hindi na namin makita yung ugat kasi nga pag dehydrated na. Hirap na rin. Kaya yun nga, kung talagang ang bata nilalagnat, suka ng suka, wala nang na-tolerate for the next 4 to 6 hours, text your pediatrician para ma-advise na kayo. And kung 8 hours na, nako, hospital na po talaga yun. Lalo na the very young infants. The younger the baby, mas aggressive po tayo kasi kukonti lang yung fluid sa katawan nila. And pag na-dehydrate pa nila, hindi ho maganda.